Hello viewers and to all our listeners, maayong buntag ka na tong tanan, and this is your servant sa kahanginan, pastor ninyo. And the question today is, how do you respond sa mga problema sa inyohang balay? After we tackle those things nga tagaan na to o pagtagad ang atong mga kabataan, but we're going to tackle the pod karon mahitungod sa atong mga problema. So the question is, how do you respond to your problems? Giunsa nimo kini pag-atubang? Giunsa nimo kini pag-handle igsoon? You know what? The Bible tells us that in the book of James chapter 1 verse 2 to 5, it would um it could be makahimo kini nga ma-amaze or ma-shock ang uban nga ing-ani di ay mo respond kita sa ato mga problema, and it could be matingala ang uban nga mao ba daay kana ang insakto, posible no mao do na kita klase-klase nga mga reaction mahitungod niini, but God wants us to have this. So unsa man daay ning atong batunan concerning problems, that we know that every one of us today is facing different kinds of problems. Now, fit gyud kini sa atua. Fit gyud kini nga tipik sa pulong sa Ginoong Dios sa current situation nga imuhang ginaagian karon. Now, I hope nga sa pupila ka mga minuto imo kining patalinhugan. According to the word of God in James chapter 1, 2 to 5, consider it pure joy, my brothers, when you are involved in various trials, because you know that the testing of your faith produces endurance. But you must learn endurance, have its full effect, so that you may be mature and complete, lacking nothing. Now, if any of you lacks wisdom, he should ask God, who gives to everyone generously without a rebuke, and it will be given to him. The first thing nga atong reaction, how we respond, how we react to our problem is that we consider it an opportunity to rejoice. Kung naa kita di ay no mga problema, kung naa di ay kita ay mga kasinatian, just take it easy. Dili ka magpanic, just rely and relax, trust God, trust the work of God. Consider it pure joy. Bot pasabot, dili ka magkabalaka. So, testing. Tungod kay sa verse 3, nag-test kini sa atong mga tagtag sa nga pagtuo diha sa Ginoo. Bot pasabot, dinhi mailhan kung unsa ikaw ka masinalikon diha sa Ginoo panahon nga naa kay problema. So lisod no? Lisod nga ang atong reaction panahon nga naa tay problema is joyful. Lisod nga magkalipay panahon sa problema. Lisod pang yun. But the point is not that you laughed, but how you respond joyfully without any sorrow, without any heartaches or pain inside sa imong kinabuhi kung naa kay problema. So imuha lang daay kana no nga ikalipay. So lisod kaayo, just like for example, mawad-an kag trabaho. Normally, dili man gid kita malipay. Pero ingon sa pulong sa Ginoong Dios, consider it pure joy. Subot pasabot, kung nawad-an kag trabaho, dili para sa imo kana nga trabaho. Basin ngadto dili healthy. Munang karon pa lang daan gialaw sa Ginoong Dios or gikuha ka sa Ginoo diha nga kumpanya or diha nga trabaho. Kay naay pinaka the best ang Ginoo para sa imo. So, ingon sa pulong sa Ginoong Dios, consider it pure joy. Ang mga Kristohanon this time, they encounter sa mga
klase-klase nga mga pagsulay. Ang mga Kristohano na ining panahona, saksak sinagol ang ilahang mga ginabati. Tungod kay dunay mga tao nga dili ganahan sa pulong sa Ginoong Dios, and even their lives are in danger sa mga tao, ni ana ang mga tao nga nagagukod sa ilaha. But today sa ato, wala may mga tao nga gagukod sa imuha sa tungod sa imong pagpangalagad sa Ginoo, but there is Satan himself and its legion nga diin nagapangita sa imuha tungod sa imuhang pagpangalagad sa Ginoo, tungod sa imuhang pagsalig, pagtuo o pagdawat ni Jesucristo. And Satan wants you to pull back sa imuhang kinabuhi sa una. Kung unsa ka nga diin nag-change karon, nga diin ang imuhang kinabuhi sa una imo nang gibiyaan. Now, munang giingon sa pulong sa Ginoong Dios, consider it pure joy. You know what? Kung ato maobserbahan din hiya, lahi kaayo ang sitwasyon sa una ug karon. Naghatag ang Ginoong Dios og opposite. Unsa ang the best nga respond kung naatay mga pagsulay? When you are involved in various trials. Di man gud kalikayan. Posible ang imuhang past, may mahimong trials nimo, posible ang imuhang current situation, may mahimong trials nimo, or posible na involved ka tungod kay family problem. But ingon sa pulong sa Ginoong Dios, consider it pure joy. Mga igsoon, kung sa inyong pamilya, sige mo og away. Kung sa inyong pamilya na naamoy mga problema, consider it pure joy. Nga naman, testing ka na sa inyong pagtuo diha sa Ginoo. Bot pasabot dai no. Kung ang banag asawa dunay mga kasinatian, dunay mga lalis, there should be an evaluation sa inyo Bot pasabot, ginatestingan ra mo sa Ginoo. Ginasulayan ra dai mo sa Ginoo. Kung unsa mo kalig-on diha. So ikalipay dai ninyo na. Dili day ang ending no, magbuwag. Munang ako dili gud ko motuo or mo-side sa divorce even now. Dili gud ko ana. Sukad pa na no sa atong ginadiskussan. Tungod kay dili manggod ang ending sa problema buwag. Dili manggod ang ending sa kawad-on hikog or dili na mahimaya ang Ginoo. Ang ending manggod dapat ana is to rejoice, to accept and tugyan sa Ginoo. Mo kana sa igsoon. Now, Pastor, the question is this, as we end. Unsa mahimuon ako kung panahon sa kalisod? Nya wa na kasabot unsa himuon nimo kay wa na kay laing tao kaduolan. You know what? Verse 5 is very good. Verse 5 is the best answer. Ingon sa pulong sa Ginoong Dios na, if any of you lacks wisdom, he should ask God. Igsuon, kung wala na nakakasabot sa sitwasyon sa inyong pamilya, wala na nakakasabot sa imuhang anak, wala na nakakasabot sa imuhang pares, wala na nakakasabot sa imong trabaho, tungod kay ang mga kaubanan nimo sa imong trabaho, dili na sila ganahan sa imuha, gina-misinterpret kanila, then you should ask God. You pray. Pray kanunay. Pray kanunay. Ihabit ang pag-ampo. So, igsuon. Akong question karon. Unsa ka kamainampuon sa Ginoo? Kumusta ang imong relasyon sa Ginoo? Maayo ba? I-check ka na. Aron nya diin, imo pud ka nang ipaambit sa imuhang pamilya. How you understand the word of God today. Daghang salamat. Ginoong Diyos magapanalangin kanimo.